Sasaktan ka ba pag nagkaroon ng real life GF si Kosoke? Saka hindi ka na niya masyadong naaalala, ganun. Hindi. Bakit? Hindi ako selfish eh. Oo. Lalo na ngayon, ang bata, totoo to, ang bata ko pa, nasanay na ako halos nang wala sila. 'Di ba? Tsaka, piniprepare mo rin yun. Isang araw talaga wala ka na sa buhay nila eh. Baka makaramdam ako ng konting selos, pero mas more on siguro yung yung, alam mo yun, iba-iba kasi yung klase ng inggit eh. Nainggit ako rito sa babaeng to. Alam mo yung vlog nila na, yung David Sofia. David Sofia. David Sofia, ganyan, bla bla. Me and... Good family yung mga anak ko eh. Kaya, alam ko, pipilitin nila na maging maayos yung mga pamilya nila. Ganun. Siguro depende. Ayoko lang makikitang ina-under talaga yung anak ko. Oo. Kasi hindi naman siya ka-under. Diyos ko naman. Ang gandang lalaki ng anak ko. At saka yung mga anak ko, ako ang selo, siguro depende. Ayoko lang makikitang ina-under talaga yung anak ko. Oo. Kasi hindi naman siya ka-under. Diyos ko naman. Ang gandang lalaki ng anak ko. At saka yung mga anak ko, ako ang unang-unang magagalit sa mga anak ko pag irresponsable sila. True. Diba? Yung responsable naman yung tao, putya, a-underin mo. Kawawa naman. Gandang lalaki pa, diba? Cheers. So next mga naka ko, ayan, painumin muna natin si Tita Kat. Oh. Inom mo na. So next mga naka ko, nung naging matunog na yung pangalan ni Kosoke Tita, nasaktan ka ba nung mga may mga naririnig ka ng bash sa kanya na hindi nakaaya-aya sa tenga? Kung pwede ko lang silang dukutin sa screen ko, dinukot ko sila isa-isa, tiniris ko. Ano yung unang reaction mo dun? Ano lang, parang hindi deserve ng anak ko yung minamaltrato. Totoo. Hindi niya deserve. Kasi pag mamaltrato yun para sa akin. Yun, unfollow natin, tara, nagtawag ka pa. Diba? Unfollow mo, wala namang problema eh. Yun, sa inyo, tutulog yung pangalan ng bata. Thank you pa ako sa inyo. Kaya lang, kasi nanay ako, nasasaktan ako yung kung ano-ano sinasabi, red flag si Koske. Kung alam nyo lang kung ganong kabait ang anak ko. Mga anak ko mababait. Sa totoo lang, kahit may mga problema, mga anak ko mababait. Kung alam niyo lang kung gano'ng kabait si Koske bilang anak, bilang tao. Totoo yan. Marespetong tao mga anak ko. Kasi ako yung unang-unang magagalit. Kapag yung anak ko hindi marespeto, bugbog ka sa akin. Bugbog talaga. Talagang bubugbog ako. Lalo na yung sumasagot sa yaya. Kasi di ba lalo na si Koske, lagi may yaya yan eh. Sagutin niya yung, nung nakaraan, siguro mga 6 years old dyan, 7, sinagot yung yaya. Tinampal ko ng sinelas yan. Sinilas talaga di. Walang exaggeration. O di nagtanda siya. Ganun ka respect si Siyempre as a mother talaga, kailangan niya respetuhin si Kosoke. Kasi kung hindi ko tuturuan yung anak ko, sino magtuturo sa kanya? Sino ba yung magiging concern sa anak ko kundi ako? Ikaw lang din. Diba? Kung hindi ko sila tuturuan kung paano magpakatao, paano sila pag wala na ako? Sino magtatanggol sa kanila? Diba? Pagtanggol nila yung sarili nila, pwede naman. Kaya lang, ako bilang nanay, kailangan pagtanggol ko yung mga yun. So, ayun na nga mga naka. So, Tita Kat, di ba, sa tagal mong nakasama si Kosoke dito, nung nag-aaral ba siya? Ito lang naman gusto ko malaman. May inuwi na ba siya dito na girl na pinakilala sa'yo? Yung totoo gusto niyo malaman, maraming inuuwi dito si Koske. Pero, wait lang, wala akong nakitang jowa. Mahilig si Koske sa tropa. Kung meron man doon sa inuwi niya rito mga babae, hindi ko na alam kung may jowa siya talaga doon. Kasi marami siyang tropa. Marami talaga. Meron pa nga ako hindi nakasagutan. Pero napikon ako kasi yung babae may gusto kay Koske. Ngayon, si Koske kasi hindi pala patol. Kung ano-ano sinasabi hanggang sa school, hanggang sa GC. Sinugod ko sa eskwelahan. Kung may gusto sa anak ko, sabihin niyo gusto niyo. Hindi. Paano... Ay na, mag-ano siya. Paano lumaki si Kosoke dito? Paano lumaki? Hindi, paano mo siya nadala dito sa Philippines? Ay, mahirap yan sagutin. Bakla, sinagot ko na yan sa'yo kanina. Later. Hindi. Dinala ko yan kasi hindi kami okay ng tatay niya. Itinakas ko yan sa Japan. Ay, totoo. Tinakas ko yan. Alam niya yan, tinakas ko yan. Tinakas ko yan talaga. So, paano siya naka-survive dito? Nanibago ba siya sa ano? Hindi naman. Nung siguro yung mga unang sa pagkain. Doon siya nahirapan nung baby siya. Kasi doon siya talaga pinanganak, doon siya lumaki. Ganun. Okay.
Tapos Tita Kat, ano Anong nagsimula? Eh di, nag-live siya. Totoo, nag-live yan. Na baka tutok ka, Maria, nang gigigil ako. Huwag mo kasi dito, yung dalawa kami lang. Wala na yung vlog. Kita yung dalawa. Oh, yun, di ba? Tsaka malayo siya, B. Okay. Ayan, ayan. Hindi. Ano yan? Tinawagan yan. Ay, hindi. Nag-live. After niya mag-live, tinawagan siya ni Weg. Oo. Tapos yun, kinulit-kulit niya na ako mga 1 week. Bago niya ako napapayag talaga. O di ba? One Ganun week. ka kasi ka-protective si Mami Kat kay Ang init Ganun ka si Mami Kat kay Kosoke, ganun. 1 week talaga bago ako pumayag dyan. Kasi ayaw mo talaga siyang malayo. Siyempre naman, Diyos ko, ilang taon lang yung anak ko, no? Tapos, alam ko talagang malayo. Tapos, si Koski napakasipag talagang mag-aral. Di lalong sisipagin. Di ba? Lalo siya sisipagin pag malayo siya. So ayun Tita Kat, di ba nung unang pasok na sa Manix parang hindi pa matunog yung pangalan niya, ganyan. So, paano ka nagulat nung naging matunog na yung pangalan ni Kosoke? Grabe, naglalakad ako sa Fusion Alley, naiiyak ako. Bakit? Bakit ako na talaga? Bakit? Naiiyak ako talaga. Oo. Hindi ko kasi in-expect talaga. Hindi totoo, hindi ko in-expect na ganun. Oo. Hindi ko talaga in-expect. Mute mo yan. Ito. Nakamiss siya na. Hindi ko talaga in-expect. Tayong tatlo lang nakakarinig, 'di ba? Hindi ko talaga siya in-expect. Naglalakad ako, umiiyak ako. Lalo pa ako napaiyak nung inakbayan ako talaga nung anak ko. Inakbayan niya ako, ang haba. Kaya ko nga, kinunan nila yun eh. Iniwan niya si Shilane. Nakbayan niya ako. Habang magkaakbay, nag-uusap kami. Sabi niya sa akin, Ma, sabi niya ganun. Okay lang yun. Gusto ko lagi kang proud sa akin. Oo. Yung, sabi niya, di ba, hindi naman ako bobo. Lagi kasi ako, putangin na mo bobo ka, ganyan.